you might just like you can sit here and then you can get better. The title of this message is called Staying the Course. Staying the course. Pagpabilin diha sa kurso. Our text comes from Psalms 119:37. So ang teksto nagikan dira sa 119 versikulo 37. So nagaingon diri, ilingew ang akong mga mata sa mga kakawangan o buhia ako diha sa imong dalan. The psalmist prays for God's help in keeping him from looking at vanity or pride. Ang salmista nag-ampo sa tabang sa Dios sa pagpugong kaniya sa pagtan-aw sa kakawangan o garbo. And in this chapter describes the greatness and glory of God. Og niining kapitulo naghulagway sa kadako og himaya sa Dios. The psalmist realizes the solution to the problem So si salmista nakaamgo sa solusyon sa maong problema. is to be restored in God's ways. Ang pasig-uli sa mga paagi sa Dios. And we must set a course O kita kinahanglan nga maghimo og usa ka dalan that is clearly pleasing to God. nga tin-aw nga makapahimuot sa Dios. Only through the Holy Spirit Pinaagi lamang sa balaang espiritu can the veil of darkness matangtang ang tabil sa kangit-ngit be lifted so we can see with our spiritual eyes aron makakita kita sa atong espirituhanon nga mga mata. and put these things into practice. Og mabuhat kini pinaagi sa ato ang butang. We do not have to frantically search for God's will. So wala kitay kabalak ang pagpangita sa kabubuton sa Dios. In our lives, when we put God as the first priority. Sa atong kinabuhi sa dihang atong gibutang ang Dios isip unang prioridad. Trusting God eliminates our fears. Ang pagsalig sa Dios makawagtang sa atong mga kahadlok. Because we learn to lean on Him Kay nakakaton kita sa pagsalig diha niya. and His understanding, Og sa iyahang pagsabot, not our own understanding. dili sa atong kaugalingon nga pagsabot. We must get to the point that regardless if it makes sense, Kinahanglan nga maabot sa punto nga bisan kung kini makatarunganon, to us it only matters when we learn God's will alang kanato importante lang nga kung magkat-on kita sa kabubuton sa Dios and know His understanding o mahibaluan nato ang iyahang pagsabot. are in our best interest. O sa ato ang kaugalingon nga interes. The more we trust Him, Kung mas mosalig kita diha niya, the more we realize mas makaamgo kita diha kaniya, He can and will take care of us. nga maatimanan kita niya. Hearing from God takes practice. Ang pagkadungog gikan sa Dios o pagpamati na kinahanglan o pagbansay. Since your conscience is not the voice of God, Tungod gumikan kay atong konsensya dili man tingog sa Dios. it takes practice to train your ear Nagkinahanglan sa pagbansay sa atong mga dalunggan, to hear the voice of God. sa pagpamati sa tingog sa Dios. There are many times when the enemy wants us to be so distracted Dunay mga panahon sa dihang ang kaaway gusto niya tangbaldahon that we cannot hear what God is saying. nga dili kita makadungog unsay buot isulti sa Dios kanato. It is natural to become weary, Natural lamang nga mahimo kitang maluya. and we may need to rest. Og nagkinahanglan kita siguro pagpahulay Especially
especially when life becomes so unbearable. Labi na kun ang ato ang kinabuhi dili na maagwanta. Rest if you must, Pagpahulay kun gikinahanglan. but don't give up Apan ayaw pag-undang or give in to the devil. o pagtugyan diha sa yawa. In these times, Kining mga orasa, I want to encourage you gusto mo na akong dasigon in staying the course, sa pagpabilin diha sa kurso or in other words, o sa lain nga pinulungan, persevere and push through paglahutay o pagduso sa kinabuhi. life's difficult and trying times. Kinabuhi nga lisod o pagsulay nga mga panahon. Look for the message of the Holy Spirit. Tanawa ang mensahe sa balaang espiritu. What is the Holy Spirit saying to you? Unsa may gisulti sa balaang espiritu diha nimo? Adopt intercessory prayer into our lives Ang pagbaton sa mga pag-ampo sa atong kinabuhi and live in intercessory prayer. o pagkinabuhi sa pag-ampo sa taliwala. As you go about your daily routines, Samtang nagpadayon ka sa imong adlaw nga katungdanan. search out Scripture. Adawata ang iyahang tawag. And let Scripture mold our lives. Pangita ang kasulatan o tuguti ang kasulatan nagmulda sa atong kinabuhi. Accept your calling Dawata ang iyahang tawag and seek God's will o for your life. pangita ang iyahang kabubuton para sa ato ang kinabuhi. Expect the blessing of God's approval. Damha ang panalangin sa Dios nga pag-uyon. You and I are saved by the grace of God. Ikaw ug ako naluwas pinaagi sa grasya sa Dios. And we should desire His blessings and favor upon our lives. Ug atong panganduyon ang iyang panalangin ug pabor diri sa atong kinabuhi. By listening to God through prayer, Pinaagi sa pagpaminaw diha sa Dios, pinaagi sa tong pag-ampo, meditation, pagpamalandong, and worship, pagsimba, the Holy Spirit will begin to speak to you. ang balahang espiritu amo sugod pagkisulti diha nimo Revealing God's plan for your life. sa pagpadayag sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. When we obey God's word, Sa dihang atong sundon ang pulong sa Dios. this action leads us Kini nga aksyon naggiya kanato to becoming closer in our relationships with God. nga mahimong maduol ang ato ang relasyon diha sa atong buhi nga Dios. We should desire to obey God's word. Atong panganduyon ang pagsunod sa pulong sa Dios. His word will draw us closer to the Father and the Son. Ang iyang pulong nagpamatuod sa pagpaduol kita diha ngadto sa amahan ug anak. And will allow the Holy Spirit to freely communicate with us. Og atong tugutan nga ang balaang espiritu nga mokomunikar diri nato. The poet Robert Morris said it best. Ang babalak nga si Robert Morris, I know the Lord is speaking to me niingon nga maayo kini nasayod ako sa Ginoo nga nakigistorya kanako when I have peace sa dihang aduna ako'y kalinaw. and God's word confirms, Ug ang pulong sa Dios nagpamatuod, while godly people in my life affirm it. samtang ang Dios ng mga tao sa akong kinabuhi nagpamatuod niini. The Apostle Paul said he prayed with his mind and his spirit. Si Apostol Pablo nag-ingon nagaampo uban ang iyang hunahuna ng espiritu. In Corinthians 14:15, Diha sa Korinto 14:15. what is it then? Unsa man kini? I will pray with the Spirit, Mag-ampo ako uban ang espiritu. and
I will pray with the understanding also. Og mag-ampo ako uban ang pagsabot. I will sing with the Spirit, Mag-awit ako uban ang Espiritu. and I will sing with the understanding also. Og mag-awit ako uban ang Espiritu. Og mag-awit ako uban ang pagsabot usab. We need this to pray with the Spirit, Kinahanglan kita mag-ampo with the kauban mind ang Espiritu. Uban ang atong hunahuna. and the understanding, Uban ang ato ang pagsabot. because the devil wants to destroy you. Tungod kay ang yawa gusto nga gubon ta. The devil wants to destroy you, Gusto niyang lantawon kang amo gubon ka. and he wants to destroy your faith in God. O gusto niya nga gubon niya ang imuhang pagtuo diha sa tong buhi nga Dios. He wants to see you turn your back on God, Gusto niyang lantawon kang motalikod diha sa Ginoo. because he knows God will never turn his back on you. Tungod kay siya nakabalo nga ang Dios dili gayon motalikod diha nimo. The devil wants to see the household destroyed. Ang yawa gustong makita imuhang panimalay nga gubon. He will do anything within his power to distract and destroy you. Iyang buhaton ang tanang butang diha sa iyang gahom aron mabalda ka og magun-og ka. If you have been going through a trial O kung ikaw gikan sa mga pagsulay, and feel weary, o gibati nimo ang kaluya, I want to encourage you. gusto ti kang dasigon, Take time to read the Word of God. nga hatagig panahon ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Meditate upon God's Word Pamalandong og ampo sa Dios. and pray for God to help you understand Pag-ampo nga tabangan ka sa Dios nga makasabot kita His will for your life. sa iyang kabubuton diha sa imong kinabuhi. The Lord does not look at things people look at. Ang Ginoo wala maglantaw sa mga butang nga ang tawo naglantaw. Because people look at the outward appearance, Tungod kay ang tawo nagalantaw sa panglabas, but the Lord looks at the heart. apan ang Dios naglantaw dinhi sa tong kasing-kasing. He hears our cries, Nadungog niya atong mga paghilak and He will help us. og tabangan ta niya. Sometimes it may seem like our prayers are not being heard, Usahay murag atong mga pag-ampo dili madunggan. but He is always listening. Apan kanunay siya nga naminaw diha nimo. Don't underestimate what God is doing in your life. Usahay murag atong pag-ampo wala kini madunggi apan kanunay siyang namati ug ayaw ikapaubos ang unsay mahimo sa Dios sa atong kinabuhi. The answer may not be what we think. Ang tubag dili man sama sa unsa atong gihunahuna. It may not be when we think. Dili man maoy atong gihunahuna. But God is never late. Apan ang Dios dili ulahi. He is an on-time God. Siya ang Dios sa saktong oras. He has a purpose and a plan for our lives. Duna siya'y katuyuan og plano alang kanato. Psalms 28:7. Dira sa Salmo 28:7. Nagaingon siya dira, ang Ginoo akong kusog ug akong tigpanalipod. Ang akong kasing-kasing nagasalig kaniya, gitabangan ko og tungod niini akong kasing-kasing nagmaya og uban sa akong awit, nagdaig ako kaniya. This verse reminds us the devil does not want us to listen to God. Kini nga bersikulo nagpahinumdom kanato nga ang yawa dili gustong maminaw kita sa Dios. I want to encourage you, brothers and sisters in Christ. Ako ko kamong dasigon igsuon mga babayi ug lalaki diha ni Kristo In staying the course, sa pagpabilin sa katungdanan sa kurso, in pushing through, sa pagduso pinaagi sa pagpadayon, and persevering pagpadayon when the devil wants you to give up. sa diha nga ang yawa gusto kang paundangon. The Apostle Paul encourages us to stay the course. So si Apostol Pablo nag adrasig kanato nga magpabilin kita diha sa kurso.
1 Corinthians 2:10 through 12 teaches us how to connect with the Spirit during prayer. Nagtudlo ka nato nga atong isumpay uban ng Espiritu sa panahon sa pag-ampo. Ayun. Nagaingon diri sa ikaduhang Korinto 2, 10 hangtod sa 12. O bisan kinsa nga inyong pasayloon, pagapasayloon ko usab. Kay bisan unsay akong gipasaylo, kun aduna man ako'y gipasaylo, nahimo ko kadto tungod kaninyo sa atubang ni Kristo. Aron kita dili malupigan ni Satanas kay kita nasayod naman sa iyang mga laraw. When we pray as the Apostle Paul prayed, Panahon nga nag-ampo kita sama ni Apostol Pablo nga nag-ampo. with his mind and his spirit, Uban ang iyang unahuna ug ang iyang espiritu. and we allow the Holy Spirit Ug atong tagtugutan ang balaang espiritu to communicate with us, nga mo komunikar diri nato. we are obeying God's word. Atong pagasundon ang pulong sa atong buhi nga Dios. In obeying God's word, Ug sa pagsunod sa pulong sa Dios, we become closer in our relationship with God. mahimo kitang maduol sa pagpakigrelasyon sa atong buhi nga Dios. When all hope seems lost, Kung ang tanang paglaom nato murag nawala, God is still the same. ang Dios maura gihapon. He will help us change the way we think and do things. Tabaan ta niya nga mausab sa paagi sa atong hunahuna He will help us. o makabuhat sa mga butang. Tabangan ta niya. He will give us joy. Hatagan ta niya og kalipay. He will give us peace. Hatagan ta niya og kalinaw. And He will strengthen us in staying the course. Og lig-onon pagyud ta diha niya nga pagpabilin diha sa kurso. God bless you. Ang Dios magapanalangin